Hello, good morning mga children. So as today we will discuss about let's proceed discuss about the uh, storing storing create submission using our API store. So let's check our backend to see if our store is ready. So as you can see, na ano, everything is na. So it means nga um, pwede na ito magamit. So, ito ba check na if it's PRT CD search dito backend PRT san route list sa route as C sa available dali kanan mana ba lang available route I guess KPI wala mo dyan students so dito dari o same then post then store so kung ito sa postman let's see my workspace. So, balik ta sa napatiganon PHP artisan serve. So, API sa students then post. Okay, so it's working. As you can see, nag-error siya which is kay ang first name, last name, age is required. Pilang address. Pero wala man tayo provide sa body. So, medyo natabo. Nag-error siya. So now, let's replicate this in our front end. So let's go to our front end. Now let's go to our front end. Ang arito dapit sa pages. So, for now, let's create a file what we call now create students.php. Then let's do this one also. Yeah, pwede natin gamitin eh. For now, makita create form, create form submission using um, student. Ay, pwede din sa ito sa student controller. Ito na gamitin eh para using and then use only HTML. Let it be. So, ato na kopyahon. So, bayad ta sa atong create. So, before na ato na kopyahan tanan, ato sa create, save na niya. Then, before na, ato sa patagano itong front end. So, naman yan. Okay naman yan itong back end. So, ato sa patagano itong front end. So, um, serve served as
Ay, sorry naman ito sa ano, front end. Kita ninyo ganina, error siya kay tungod atong directory naman ta sa system which is di siya kita kay itong ani naman side sa front end. Nang dapat natin side sa front end bantay mo. So dapat ta maka-execute ato. Okay na. So asa naman ta? Sa create now, so arita sa ni kopyahon 8080 and then create ito student. Uy, PHP not found man. Create student, diba? Sakto man. Or, ay, tapos, wait sa about. Kung gano'ng about lang create. Ay, students mo dahil. What is create students. Yun. Nalasan kita dyan. Ako, mga dugariya. So, ana. Anyway, at least, like, demonstration lang po ni. Remove the break diri. Okay, what's the break? So, sana. Uh, so, atong goal for today is kani. Oy, saan naman ni? Ipat. Sorry, hindi pa na yung drag. So, ang atong goal for today kay kuan. Let's wait a minute. PC118 na, di ba? Nawa, ano yung kuan. Section PC118. Atong goal for today kay karon 3-7-2025 6 1 um create students uh, using JavaScript and API. So next step is create a form which is nanata, then submit the form on clicking the submit button. It should not reload. Wala yung redirection matabo. Then after ana is gather the inputs, user inputs, then put it in a variable and convert to JSON. Then use fetch to call the API together with together with the JSON data. So muna itong goal karon. So na naman ta diri no. Wala. Now, ito na sa butangan diha middle name blah blah age. Okay. One time mo was gana no. For not found lang. So kaning up area kani ato ni siya i-remove. Then kaning method na post ato na siya remove. So, since kani siya mo ni ang before nga setup which is katong mag redirection mo navigate to other pages, but this time around we are doing a single page application, something like that. So dili sa mo reload. So nabuta na to lahat to. Mag-listen ta diri on submit
submit. Ana. For now, ano lang. ID equal to create student create form. Student create form. Ano. Then, ngayon sa ubos, before sa end sa body, mag-create create script. Na. So, create na diha. First, ato kaon ang kuan ka ng JavaScript. Akan ni I mean the form. Ato sa kuhaon. So, constant form is equal to document that get element by ID. Sa atong ID. So, kani. Muna atong ID. Student. Kaya since mo dyan nag-represent sa ID. So, na. Balik na sa boss. Ito na siya. Tubutan diha. So, to check kung naabot na siya, naabot na sod. So, ito na siya, console. Console.log form. Then, check ta diri sa kuan, console. So, kung wala mo katuol sa console, ay, may close mo. So, balik mo na F12, kung saan ito click ta, then carry click na siya, pakita na console. Sample, naka sa elements, so, dapat naka-active ka sa console. Dapat mo na ito makita. So, ito na i-clear, kaning icon, then reload to balik. So, kabantay mo, di ba? Same siya sa katong diri nato. So, it means nga nakuha nato ang form. Bantay mo. Ito na panaghana. So, it means working atong code. So, now, sa may tabo ana, na dapat ang may tabo is sa atong, di ba, sa atong goal ganina. So, submit na form on clicking the submit button. So, it should not reload. Balik ta sa atong code nga rin. So, karon di pa niya magana. Wala pa niya na. Again, sa ito i-fill. Submit. Di pa niya nagkuhan. Normal na siya. So, karon ato na sa i-listen. So, form that add event listener and then on um, what lagi oh submit submit na submit then function so dito magamit sa katong quality just magamit sa katong pining ani niya sa function na same na sa atong last topic ha nga nagbutang ta na another function but kani more na siya direct ra para dili na daghang code so butang tag parameters da or unsay ka mo na bahala event usa ni so normally ngani yung scenario kay add man tag listener man ta so usually ang matabuan ni kay kasagaran dun sa kay pag nag-represent sa nga event kay since we are dealing with event man so add event listener it means nga nag-add ta og nag-add tag listener nga if ever nga ang kaning form mag-submit so it means nga kaning atong code dinhi dapat mag-execute ni siya so na so or for the sake of demonstration ito lang butang event kay para readable sa nga sa pasabot ada so event so let's go with event that prevent default usa may ano nagbutang mo ko ng event first default kay kabantay mo ang kung at mo submit ta submit sa 'di ba mura sa something like mo reload. So dapat ato na sa stop kana ang mechanism dapat ato na sa stop. Kaya normally ang default niya nga behavior sa kaning form mo redirect na siya mo na pasabot diri sa kanang action. So pag provide action da mo na isang padulngan. Pero ang provide da so mura na siya reload. So ato na sa prevent. So ato na sa reload para mo reflect atong code 19. So bantay mo nothing happen na and then ang kuan po ato pong mga gi-input wala pud na bura. It means nga everything's working so ana. So kaning event at preventive working na siya. So take note ha sa kanang kay case sensitive na siya basta misspelled mo na. Okay na ta. So, ang kaman ani is ato na nakuhaon ang mga if I'm not mistaken kay makuha ra ni siya. Ato lang tatag sound for the sake of kuan kanang para mo maka-experience mo ba. So dinhi ID na first name kabantay mo. Kada input na ako ID gibutang first ID gibutang first name, last name, middle name, then age. Sabi address ba address? Address. Oh, address. Oh, same.
So it means nga kana siya as ato na tag sa pilan ka buok 1 2 3 4 5 so 5 so mean ka diha constant form values ato how ra ni kanang variable so butang ko diha so ato na lang sa i-create daan as object kay para kanang di na ta daghan ko ba so magbutan ta dere first name how ra ni siya kay variable mo na siya so document that get element by id so to first name that value na lang siya val that let's go with value that value let us see kung magana siya so balik ta console dot log form values okay ana dito see reload na pud na kay always na mo reload kung tay javascript ni i-apply so balik ta dere so input to dere then 19 submit yun so nakuha na to di ba first name Marnito first name na nakuha na to first name so it means our code is working so basta input gani mo nito gamiton value ang aba na kung dili gani input so dili dapat value so let's go we're good so continue ta so first name pa man na ato na kompletohon one so last name then middle name address then age last name so same naman di ba ang atong ibutang nga ID so if different na yung ID nga to so dapat different pud yung ibutang diri pero kaning diri dapat same siya ang ako lang advice is diri nga area kay mo man diri key mo man ito makita unsa ni submit so dapat kanang mo reflect ni same sa backend so let us see kung like wala so kung ato na test kung working na ba kung nanabudgetan na atong database sa kaning nga input natong gi butang so reload to balik so input ta age 19 then submit yun so na address age first name last name wala man tayo butang middle name address na Philippines na so everything's na di ba so sakto na ba itong kan so balik ta sa akong backend na to kung